ang bahay ng Diyos ay siyang pintuan ng langit. Pakiyan ng mga read sa PowerPoint. Ayan. So, tingnan muna natin. Bakit kaya sinabi ito? Kasi ito, si Job ang may sabi nito. No? Ano ang dahilan bakit sinabi si Jacob? Kung bakit sinabi ni Jacob, bahay ng Diyos ay siyang pintuan ng langit. Pakinggan po muna natin yung pinagkunan ng paksa, sa Matandang Tipan, sa Genesis 28:16. Labang mali. May may audio yan? Pakinggan mga. Audio. Genesis 28:10-17. At umalis si Jacob sa Beersheba Pakiplay mo. at napasadakong Haran. At dumating sa isang dako at nagparaan ng buong gabi roon, sapagkat lumubog na ang araw. Mahina? Genesis 28:10-17. Ayan. At umalis si Jacob sa Beersheba at napasadakong Haran. At dumating sa isang dako at nagparaan ng buong gabi roon, sapagkat lumubog na ang araw. At kumuha ng isa sa mga bato sa dakong iyon, at inilagay sa kanyang ulunan, at nahiga sa dakong iyon upang matulog. At nanaginip at narito ang isang hagdan na ang puno ay nasa lupa, at ang dulo ay umaabot sa langit. At narito ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog doon. At narito ang Panginoon ay nasa kataas-taasan niyaon at nagsabi, Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama, at ang Diyos ni Isaac. Ang lupang kinahihigaan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. At ang binhi ay magiging parang alamok sa lupa, at kakalat ka sa kaluluran, at sa silanganan, at sa hilagaan, at sa tinulugan, at sa iyo, at sa iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng angkan sa lupa. At narito, ako'y suma sa iyo, at iingatan kita sa angkamang kumaraon, at pababalikin kita sa lupain ito, sapagkat hindi kita iniiwan hanggang hindi ko magawa ang sinalita ko sa iyo. At nagising si Jacob sa kanyang panaginip at nagsabi, Tunay na ang Panginoon ay nasa dakong ito, at hindi ko nalalaman. At siya'y natakot at kanyang sinabi, Kakilakilabot na dako ito. Ito'y hindi iba, kundi bahay ng Diyos, at ito ang pintuan ng langit. Genesis 35:6-7. Sa galing na paroon si Jacob sa Luz, na nasa lupain ng Kanaan, na siyang Bethel. Siya at ang buong bayan kasama niya. At siya'y nagtayo roon isang dambana at tinawag niya ang dakong iyon na El-Bet-El. Sapagkat ang Diyos ay nakakita sa kanya roon nang siya'y tumakas sa harap ng kanyang kapatid. Ano nga ba ang Bethel? Sa Hebreo, nangangahulugang bahay ng Diyos at isa sa pinakabanal na lugar sa Israel. Ito ay matatagpuan mga 16 na kilometro sa hilaga ng Jerusalem. Dito nagtayo si Abraham ng kanyang dambana sa panahon ng una niyang pagdating sa Kanaan. Genesis 12:8 and 13:3. Dito nakita ni Jacob sa isang pangitain ang isang hagdang humahanggan sa langit. Genesis 28:10-19. Ito rin ay isang banal na lugar noong kapanahunan ni Samuel. Unang Samuel 7:16 and 10:3. Yan. So, yun po yung isa-isayan doon na kung bakit sinabi ni Jacob na bahay ng Diyos ay siyang pintuan ng langit. Ito yung panahon na tumakas siya kay Esau na kanyang kapatid, sapagkat nagalit sa kanya yung kapatid nung maagaw niya yung basbas na para sana
kay Esau, pero siya ang nabasbasan nung kanyang ama si Isaac. Kaya noong siya ay binabalak na patayin ni Esau na kanyang kapatid, tumakas siya. At dito nga, nung humantong siya sa may Bethel, doon siya natulog. Kumuha siya ng bato, pagkatapos nung nakatulog siya, naginip siya. At doon sa pangitain, napakita sa kanya na ang sabi niya, nagpakilala sa kanya ang Diyos, siya yung Diyos ni Abraham, na kanyang magulang, no? Diyos ni Isaac. At doon niya nalaman na ang sabi niya nga, bahay ng Diyos, pintuan ng langit. Kasi nakita niya, mayroon sa pangitain, may hagdan na mula sa lupa hanggang sa langit. Na sinasabi nga niyang, ito ang bahay ng Diyos na siyang pintuan ng langit. Kaya naging mahalaga sa kanya. Kaya ngayon doon ang sabi doon sa Bethel, pinangalanan nga niya na Bethel, yung lugar na yon, no kung saan nangangulugang bahay ng Diyos. So ito nandun sa gawing taas na bahagi ng Jerusalem. No? Sa north, 16 na kilometro sa hilaga ng Jerusalem. Kaya sa bandang itaas ng Jerusalem, nandoon yung Bethel na yon. So doon napakita sa kanya sa isang pangitain na yung bahay ng Diyos, yun yung pintuan ng langit. Ngayon, pag sinabing bahay ng Diyos, na siyang pintuan ng langit, doon pala tayo dapat dumaan. Di ba? Di ba pagka meron tayong bahay, saan ka talaga dadaan? Sa pintuan. No? Pagka dumaan ka sa bintana, hindi talaga daan yun. So talaga ang dinadaanan sa bahay, yung pintuan. At para tayo'y makarating doon sa langit, ang pintuan daw ng langit, yung bahay ng Diyos. Di ba? Bahay pala ng Diyos ang pintuan ng langit. Kaya papasok tayo doon sa pintuan ng langit na siyang bahay ng Diyos. Sa spiritual, i-relate natin ngayon sa spiritual, ano nga ba yung bahay ng Diyos? Ang sabi ni Apostol Pablo, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. So yung palang bahay ng Diyos, yun yung iglesia ng Diyos. Kaya para ang tao ay makarating dun sa langit na pintuan, makapasok ka dun sa pintuan, dapat nandoon ka sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Kinakailangan ang tao nandoon sa iglesia ng Diyos para makarating siya doon sa loob, sa langit. Di ba? Yun daw ang pintuan ng langit yung bahay ng Diyos. Kaya kinakailangan pala ang lahat ng taong gustong makarating sa langit, pumasok siya sa iglesia ng Diyos. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. No? At bakit din hindi nila, sapagkat marami ring hindi nakasusumpong doon sa pintuan Kung ikukumpara natin sa panahon ni Lot, kung sa literal na bahay, niyo po natatandaan kasaysayan ni Lot, noong pasyalan siya, puntahan siya ng mga anghel para sabihin, nagugunawin yung Sodom at Gomora. At nung dumating yung kanya mga panauhin, lahat ng mga kalalakihan, hinihingi sa kanya yung kanya mga panauhin, yung mga anghel ng Diyos, sapagkat sila ay magagandang lalaki. So, ibig sabihin, noong pa man, uso na yung pakikipagtalik sa lalaki, sa kapwa lalaki. Ibinibigay ni Lot yung kanyang mga anak na babae, mga dalaga, pero tinatanggihan ng mga kalalakihan. Ayaw namin yan. Ang gusto nila, yung kapwa nila lalaki. Kaya ano ang ginawa sa kanila? Bakit hindi sila nakapasok doon sa pintuan? Hindi nila nakita yung pintuan. Ang sabi? Ito muna. Kung bakit hindi masumpungan. No? Yung maraming hindi makasumpong doon sa pintuan. 2 Korinto 4:4. Na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito
ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. No? May tagabulag eh. So, kung sa spiritual, talagang ang dyablo, ang binubulag niya yung pag-iisip ng tao para hindi nila makilala ang Panginoong Hesukristo. Para hindi nila makilala yung tunay na iglesia na isinasaad sa banal na kasulatan. Binulag ng Diyos ng sanlibutan. Kaya nga, gaya na sabi ko ang hina, yung mga sa panahon na yon, literal na pinto, bakit hindi nila nasumpungan? Kung sa spiritual, pagkakilala sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo, may tagabulag. Yung Diyos ng sanlibutan, yun yung dyablo. Binubulag yung pag-iisip ng mga tao para hindi makilala ang Panginoong Hesukristo. Kung sa literal sa panahon ni Lot, bakit hindi nila nakita? At ang mga taong nasa pintuan ng bahay ay mga pinagbulag nila ang muntit malaki. Ano pat sila'y nangayamot sa paghanap ng pintuan. So, hindi nila makita yung pintuan. Kung bakit, binulag sila eh. Hindi may literal na binulag na talagang walang makita, kundi yung pintuan ng bahay ni Lot, hindi nila makita. Yung pintuan, nakapinid. Hindi nila malaman kung nasaan yung pintuan. Pinagbulag sila. Hindi nila masumpungan kung nasaan yung pintuan na yon, no? At kung bakit hindi sila makapasok doon sa pintuan sa 18:20 ng Genesis, at sinabi ng Panginoon, sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomora ay malakas, at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha. Kaya po pala, hindi sila makapasok doon sa pintuan sa bahay ni Lot dahil binulag sila dahil bunga ng kanilang kasalanan. Napakalubha raw ng kanilang kasalanan. No? Kaya nga, nire-relate natin ngayon sa spiritual na siyang bahay ng Diyos, marami ring hindi makapasok dun sa bahay ng Diyos. Bakit? Dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan. At kung hindi nila nakita ang pintuan at di sila nakapasok dun sa bahay ni Lot, paano pa kaya yung makapasok ka doon sa langit? Sila doon sa yung mga kalalakihan na ito, hindi nila masumpungan yung pintuan. Kung i-relate natin sa spiritual, marami rin hindi makita yung pintuan. Ang pintuan daw ng langit, bahay ng Diyos. Bakit hindi sila makapasok doon? Dahil sa kasalanan. Ano rin nasabi sa Revelation 21:27? At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklang-suplang at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Kaya pagdating sa spiritual, kung ikaw ay makasalanan, hindi rin pwedeng makapasok doon sa langit. Sapagkat hindi pwede raw doon yung makasalanan. Hindi raw pwede doon yung karumal-dumal. No? Kaya, yun ang nagiging hadlang kung bakit maraming hindi masumpungan yung pintuan o yung bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos dahil sa kasalanan ng tao. At sino nga ba'y makapapasok doon sa bahay ng Diyos? Unang Korinto 1:1-2. Si Pablo na tinawag na maging apostol na Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwidbagay sa mga pinapagimbanal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal,
nakasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Kristo na kanila at ating Panginoon. So, yung nakapasok dun sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos, yun yung mga tinawag ng Diyos. Di ba sabi sa 1 Korinto 1:9, ang Diyos ang tumatawag at ipinakikisama sa kanyang bugtong na anak. Kaya, yung mga nakapasok dun sa iglesia ng Diyos, tayo na nasa bahay ng Diyos, sa iglesia ng Diyos, ang Diyos ang tumawag sa atin. Sapagkat nakita ng Diyos yung puso natin, pag-iisip natin, kaya tayo ay ipinakisama sa kanyang anak na si Heso Kristo. At sa bahay ng Diyos na yon, na pintuan ng langit, alam naman natin kung sino yung pangulo dyan, di ba? Sino yung pangulo doon sa bahay ng Diyos? 10:21 ng Hebreo. At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Sino yung isang dakilang saserdote na yan na binabanggit? Ang Panginoong Jesucristo. Di ba? Sabi ni Apostol Pablo rin sa Efeso 5:23, no? Hindi na nagkakamali. Na kung paano wika yung lalaki, pangulo ng babae, at si Kristo, pangulo ng iglesia, at siya rin tagapagligtas ng katawan. Kaya si Kristo, na dakilang saserdote, siya yung pangulo sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos. At sino yung daan doon sa bahay ng Diyos papunta sa pintuan ng langit? Tayo wala nang problema eh. Nandito na tayo sa loob ng iglesia, sa bahay ng Diyos, na siyang pintuan ng langit. Mapalad tayo sapagkat nakapasok tayo sa iglesia, tinawag tayo ng Diyos. No? At kung sino yung naging daan natin para makapasok sa iglesia, 1:14:6. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. No? So, si Kristo ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Siya ang naging daan natin para tayo ay malagay sa iglesia. Tinawag tayo ng Diyos at ipinakisama tayo sa kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Heso Kristo. Di ba? Sapagkat siya ang daan. Ngayon, kung sa ibang daan dumaan at hindi sa tunay na pintuan dumaan, may sinasabi rin si Apostol Pablo. Kaya nga sabi ko kanina, sa bahay, talagang may pintuan. Doon ka dadaan. Di ba? Doon tayo dumaan ngayon. Nandun tayo sa loob ng iglesia. Pero pagka hindi ka dumaan sa pintuan na siyang iglesia, ano ang sabi ng Panginoong Kristo? 11:1. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Diba? Ang daan para makarating tayo doon sa langit, yun do bahay ng Diyos. Yun ang pintuan ng langit, yung bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos. Hindi ka pumasok doon sa iglesia ng Diyos. Hindi ka doon sa daan talaga, hindi ka sa pintuan dumaan, kundi sa ibang daan. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, may pintuan, tas doon ka dadaan sa bintana. No? Ano sabi doon? Yun daw ay tulisan at magnanakaw. Diba? So, meron lang isa talagang pintuan. Yun ang bahay ng Diyos. Pero, liban doon, pagka hindi ka dumaan doon sa pintuan na binabanggit ng banal na kasulatan, yun daw ay tulisan at magnanakaw. So, ibig sabihin, makasalanan. No? At kung siya ang daan sa bahay ng Diyos, papunta sa langit, ano ang utos niya na dapat nating gawin? John 12:26.
kung ang sino man tao ay naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang sino man tao ay maglingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama. Diba? Nasaan ang ating Panginoong Kristo? Ayun, binasa natin. Siya daw yung Pangulo sa bahay ng Diyos. Siya yung Pangulo sa Iglesia ng Diyos. Kung siya yung Pangulo sa Iglesia ng Diyos, dapat daw, kung saan daw siya naroroon, doon din tayo doroon. Na ang Panginoong Kristo, nandun sa Iglesia ng Diyos, doon din naman tayo dapat dumuon sa Iglesia ng Diyos. At siya nating ginawa at sinampalatayanan. Tayong lahat, narito, sa bahay ng Diyos, na siyang Iglesia ng Diyos. Diba? Meron pa ba ritong hindi pa nabobotismuhan? Ha? Lahat ba tayo dito ngayon na mga botisado? Meron ba tayong bisita? Nakita ko, puro botisado lahat. Ano? Kaya, yun ang ating napakalaking magandang kapalaran sapagkat nasumpungan natin yung tunay na pintuan, yung bahay ng Diyos, na siyang Iglesia ng Diyos. At ano yung dapat na gawin bilang mga nasa bahay ng Diyos? Hebreo 3:6, datapot si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Kung ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Kailangan daw na ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri at pag-asa. Nandito tayong lahat, nasumpungan natin yung pintuan ng langit na siyang bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos. Kinakailangan lang na ingatan natin daw matibay yung pagkakatiwala sa bawat sa atin. Di ba yun naman ang sabi ni Apostol Pablo? No? Ingatan ninyo ekang matibay. Panghawakan ninyong mabuti yung inyong pananampalataya. Di ba? Ano ang sabi niya? Ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Ligtas tayo. Pero may pasubali. Ligtas tayo kung matyaga nating iingatan. Pero kung pinabayaan mo iyong tungkulin, hindi mo pinagtyaga ang ingatan hanggang sa huling wakas ng iyong buhay, doon na nga mawawala yung kabuluhan. No? Pagka hindi nating ingatan. Kaya, ang binibilin sa atin, ingatan nating matibay yung ating pananampalataya. Yung pagkatawag sa bawat isa sa atin, inilagay tayo sa iglesia, tinawag tayo, ang Diyos mismo ang tumawag sa bawat isa sa atin. Pag-ingatan natin, matibay nating mapanghawakan yung ating pananampalataya. Ano rin ang ating ihahandog sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo upang mapag-ingatan natin yung ating pananampalataya. Sapagkat tayong lahat ngayon na nasa iglesia, sa bahay ng Diyos, merong kani-kaniyan tungkulin. Unang Pedro 2:5. Kayo rin naman nagaya ng mga batong buhay. Batong buhay din tayo. Sino yung malaking batong panulok? Si Kristo. Tayo rin batong buhay, no? Ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoteng banal. Kaya tayo rin mga saserdote rin tayo no? Upang maghandog na mga hain na ukol sa Espiritu na nangakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. So, naghahandog tayo, hindi lang dun sa material, hindi lang yung salapi, kundi yung mas higit na tinitingnan ng Diyos, yung ating tungkulin na kapag hahandog tayo ng hain na ukol sa Espiritu. Paano yun? Paano nating itong ating katawang lupang ito, magamit natin na makapaghandog ng haing ukol sa Espiritu sa Diyos. Tulad nung ginawa ng mga
mga unang lingkod ng Diyos, mga apostol, yung 7 diakono na tinawag, no? Ipinangaral nila yung salita ng Diyos. Ginawa nila yung kanilang tungkulin upang maipahayag sa tao, sa sanlibutan, yung salita ng Diyos. Gayon din naman tayo. Makapaghahandog tayo ng ukol sa Espiritu kung yung ating kaalaman, yung pagkakatawag sa atin ng Diyos at nalaman natin yung katotohanan ng Diyos, may share natin sa ating kapwa. Di ba? Naipahayag natin. Makaakay pa tayo ng marami pang tao para maaralan, makasama natin sa ganitong pananambahan. So yun ang isang tungkulin natin sa Diyos. Maihain natin sa Diyos na haing ukol sa Espiritu sa pamamagitan ng ating mga salita, no? Na yung ating mga salita maging may lasa, magkaroon ng lasang asin, di ba? Magkaroon ng kabuluhan yung ating pagsasalita na ipinangangaral ang salita ng Diyos. Ngayon, paano tayo makapaghahandog na ukol sa Espiritu? Colosas 4:6, ang inyong pananalita naway laging may biyaya na magkalasang asin upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. So, lagi daw may biyaya yung ating pananalita. Paanong magkakaroon ng biyaya yung ating pananalita? Kung yung ating kausap, yung mga magagandang words ang ating nabibigkas, lalo na kung sa pagdating sa pangangaral sa salita ng Diyos. Mahirap. Baka hindi maging biyaya sa pandinig ng iba. Puro masasakit na salita ang maririnig sa atin, mga bad words ang maririnig sa atin, hindi mabiyayang salita yun. Diba? So, ang mabiyayang salita, yun daw magkalasang asin, talagang yung makapag-akay tayo ng ating kapwa para sampalatayanan yung turo't aral ng Diyos. Diba? Ma-preserve din natin sila. Maibahagi natin yung salita ng Diyos para sa tamang panahon, sama-sama tayong tumanggap ng pangako ng Diyos. Kaya ano ang paanyaya sa atin ng Panginoong Jesucristo? Lalo na kung wala pa sa bahay ng Diyos na siyang pintuan ng langit. No? Ano rin paanyaya sa atin? Ano ang dapat nating gawin? Ano ang paanyaya sa atin ng ating Panginoong Jesucristo? Lalo na yung wala pa sa iglesia. No? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, magseparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha. At kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan na inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Nag-i-invite, nag-aanyaya ang Panginoong Jesucristo, halina kayo sa akin, mag-aral kayo. Sapagkat hindi mabigat yung kanyang pamatok. Kayang-kaya nating dalhin. Mag-aral kayo. Kaya nga sabi kanina, kung saan ako naroon, doon ang aking lingkod. Nasaan siya? Nasa iglesia ng Diyos. Ang iglesia ng Diyos, ang pintuan ng langit. Para makarating tayo doon sa langit, kailangan natin dumaan doon sa pintuan na siyang iglesia ng Diyos para tuluyan tayong makapasok sa langit. Na ang panyaya ng ating Panginoong Jesucristo, kung wala ka pa sa iglesia, sa bahay ng Diyos, na siyang pintuan ng langit, makipag-aral ka sa Kanya. Pasanin ang Kanyang pamatok. Para tayo makatiyak na makapasok doon sa langit. Sapagkat ang sabi nga ni Jacob, bahay ng Diyos, pintuan ng langit. Yung bahay ng Diyos, nasang iglesia ng Diyos, yun ang pintuan ng langit. Kaya mapalad tayo sapagkat nandito tayo sa bahay ng Diyos, nasang pintuan ng langit, makapapasok tayo sa langit. Diba? Kaya, ano rin ang sabi ni Apostol Pablo? Ano pat kami sa aming sarili na nangagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Diyos
Sino yon? Mga nasa iglesia ng Diyos. Dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapighatiang inyong tiniis. So, meron pagtitiis sa iglesia. Yung nga sabi kanina, kailangan manatili tayo doon. No? So, nandun tayo sa iglesia ng Diyos. Anong sabi tungkol sa iglesia ng Diyos? Na isang tandang hayag na matuwid na paghukom ng Diyos upang kayo'y ariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos na dahil dito'y nangagbabata rin naman kayo. Sino raw yung magiging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos? Yung iglesia ng Diyos na nagtiis, nagpatuloy sa kanyang tungkulin sa iglesia, hindi tumalikod, kundi at nagpatuloy lumakad ng naayon sa kalooban ng Diyos. Ang aariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos, yung iglesia ng Diyos, sapagkat yun ang bahay, ayun ang pintuan ng Diyos, pintuan ng langit. Kaya mapalad tayo sapagkat nandito tayo sa iglesia ng Diyos na aariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Diba? Lahat tayo sa bahay ng Diyos para makapasok tayo doon sa kaharian ng Diyos. At tulad sa karamihan sa mga kapatid noon, ano rin ang kanilang ginawa bilang nasa bahay ng Diyos? Sa unang Tesalonica 4:11-12, no? Kung ano yung ano naman yung dapat makita sa ating mga nasa loob ng iglesia na mga nasa labas. So tayong mga nasa bahay ng Diyos, nasa iglesia ng Diyos, tinitingnan tayo ng ating kapwa-tao na wala pa sa iglesia. Kaya ano raw ang dapat na makita sa bawat isa sa atin bilang mga tinawag ng Diyos? At pag-aralan ninyong maging matahimik at gawin ang inyong sariling gawain at kayo'y mangagpagal ng inyong sariling mga kamay na gaya ng aming ipinagbilin sa inyo upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa danga sa labas at huwag kayong maging mapagkailangan. Kailangan pala lumalakad tayo ng nararapat. Yung mabubuting bagay ang siyang makita sa bawat isa sa atin. Nagiging panoorin tayo ng sanlibutan. Kung makita ng isang tao na wala pa sa iglesia, ang gawa mo ay masama, maakay mo kaya? Hindi. Diba? Ano sasabihin nila? Iglesia pa naman, ganun ang ugali. Pero, kung ginagawa mo yung tungkulin mo at mabuting tao ka sa iyong kapwa, gumagawa ka ng mabuti sa Diyos at sa iyong kapwa, lumalakad ka ng nararapat, ano ang sasabihin? Kasi iglesia yan, kaya mabait. Kaya ganun. Diba? So, merong pagkakakilanlan. Kaya, doon tayo hinahanapan, doon tayo tinuturuan ng mga apostol at ng Panginoong Kristo na dapat makita sa ating buhay. No? Isinasakabuhayan natin yung ating natutunan, yung ebanghelyo, yung ating pananampalataya. Hindi lang dito sa loob ng kapilya, kundi sa labas, diyan tayo tinitingnan ng maraming tao. So doon pa lang sa mga gawa natin, yung action natin na mabuti, maaring makapag-akay ka na. Hindi ka pa nagsasalita, ang sabi sa banal na kasulatan, hindi ka pa nakapagsasalita, nakapag-aakay ka na. Bakit? Dahil sa iyong mabubuting gawa. Pero kung nasa bahay ka at masama ang iyong gawa, imbis na maakay mo yun, mapupulaan pa, pati ang iglesia. Hindi lang ikaw ang mapupulaan ng tao, pati ang iglesia. Hindi sila papasok sa iglesia kasi may nakita sa iyong hindi magandang bagay. Ganun kuminsan ng tao, di ba? Ang tao ang tinitingnan. So, dapat makita rin tayo doon sa mga mabubuting gawa. No? Tulad ng karamihan sa mga kapatid noon, ano ang kanilang ginawa bilang nasa bahay ng Diyos? Pilipos 1:14. At ang karamihan sa mga kapatid sa Panginoon, na palibhasa ay may pagkakatiwala sa akin mga tanikala, ay lalong nagkaroon ng tapang upang salitaing walang takot ang salita ng Diyos. Tulad ng ating Bible study, diba? Si Esteban. Hindi naging hadlang para
ituro niya yung tama. Yung salita ng Diyos. Pinaliwanag niya sa maraming tao. Kahit na ang naging bunga ay kamatayan niya. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, lalong nagkaroon ng tapang upang salitain walang takot ang salita ng Diyos. Tayo rin ganun. Na ating maipahayag yung salita ng Diyos doon sa wala pa sa iglesia. Para kung paano tayong nakapasok doon sa pintuan ng langit na siyang iglesia, sila man ay maakay natin pumasok sa pintuan ng langit para makapasok doon sa langit, doon sa kaharian ng Diyos. Tulad din ng talinghaga ng Panginoong Kristo, no? Doon sa pagdating sa pagtawag. Kasi gusto ng Diyos, mapuno yung kanyang bahay. Di ba? Gusto ng Diyos yun. Kaya doon sa isang talinghaga ng Panginoong Kristo, eto, sa Gawa 26, 28, 29. Hindi ito. Dito na tayo sa Lucas. At dumating ang alipin at isinaysay ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon. Na magkagayon sa galit ng puno ng sambahayan ay sinabi ng kanyang alipin, pumuroong kang madali sa mga lansangan at sa mga daang makikipot ng bayan at dalhin mo rito ang mga dukha at ang mga pingkaw at ang mga bulag at ang mga pilay. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa na ang ipinag-utos mo. At gayon may maluwag pa. At sinabi ng Panginoon sa alipin, pumoroong ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang magsipasok upang mapuno ang aking bahay. Nag-aanyaya sa isang talinghaga, meron yung Panginoon nung mga katiwala, gusto niya, naghanda siya at gustong mapuno yung kanyang bahay, nag-imbita. Pero ayaw namang pumunta. Yung mga inimbitahan, ayaw magsipasok doon sa bahay. Ano ang kanilang katwiran? Ano ang naging kanilang mga alibay? Ang sabi ng isa, bumili ka ako ng isang bukid Titingnan ko. Yung binili kong bukid. Lalabas ako sa bukid. Bumili ka ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki. Sabi naman ng isa. Kaya hindi siya makakaparoon doon sa bahay. Ang sabi naman isa, bagong kasal ako. Hindi rin siya makakaparoon doon sa bahay. So, meron kani-kaniyang alibay para hindi makapunta doon sa bahay. Bagamat sila'y inaanyayahan, pero ayaw nila. Marami silang pangangatwiran. Hindi pa ngayon. Di ba? Pero hindi dapat ganun. Ang Diyos ang tumatawag. Kung tinatawag ka na, kinakailangan maging mababa ang loob mo at makipag-aral ka, sabi nga ng Panginoong Kristo. Mag-aral ka sa akin. Di ba? Pasanin mo yung aking pamatok. Kaya ano ang ginawa? Dahil hindi mapuno yung bahay, kahit sino na, yung mga, gusto kasi ng Panginoon na talaga mapuno yung kanyang bahay, kaya kahit sino na, yung mga pingkaw, no? Sabi rito, yung mga dukha, pingkaw, mga bulag, mga pilay, mga may kapansanan, sila man, papasukin nyo na. So, alam natin, sa unang panahon, doon sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos, yung Israel lang. Pero, nung dumating ang panahon ng Panginoong Kristo, tayong mga makasalanan, pingkaw, bulag, no, dukha, sa harapan ng Diyos, walang tipan, tayong mga kahentilan, nagkaroon na ng pagkakataon, tinawag tayo para mapuno yung bahay ng Diyos. Pero kung tatanggi ka, yun na nga, yung mga dahilan, sinabi sa talinghaga ng Panginoong Kristo. Bagong kasal ako hindi ako pwede. Nakabili ko ng marami kong kayamanan, titingnan ko muna, marami kong negosyong maapektuhan pag sumama ko dyan. Ganun na nangyayari. Diba? Na hindi dapat ay maging palambutin mo ang puso mo at pakinggan mo ang turot aral ng Diyos. Bakit gusto ng Diyos at ng Panginoong Kristo na mapuno yung bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos? 1 Timoteo 2:4,
na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Gusto ng Diyos, lahat maligtas. Walang pinupwera. Kahit ikaw pa ang pinakamasamang tao sa sanlibutan ito, gusto ng Diyos maligtas ka. Sa paanong paraan lang? Pag tinawag ka, talikuran mo na kung ano yung masasamang bagay na iyong ginawa. Diba? Kaya lahat ng taong masama, gusto ng Diyos maligtas. Kailangan lang niyang supilin yung kanyang sarili. Sabi nga ni Apostol Pablo, hinahampas ko yung aking sarili. Nilalabanan niya yung sarili niya kagustuhan upang masunod yung kalooban ng Diyos. So, kung yan ang siyang mangyayari, pati mga masama, kung magbabago, maliligtas. Basta't pumasok siya sa bahay ng Diyos na siyang pintuan ng Diyos doon sa langit. Pero sa ating mga nakasumpong sa bahay ng Diyos, nalaman natin ang daan patungo sa kalangitan, ano ang gagawin ng Panginoong Hesukristo sa atin? Juan 14:2-4, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaganda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon at alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Alam na natin yung naging daan eh. Siya ang daan, inatid tayo doon sa pintuan ng langit na siyang bahay ng Diyos. At nung siya ay binuhay na maguli, umakyat sa langit, ipinaghahanda tayo ng dakong kalalagyan sa langit. Kaya yun ang ating hinihintay ngayon mga kapatid. Sapagkat tayo'y nasumpungan na natin yung pintuan ng langit na siyang bahay ng Diyos o iglesia ng Diyos, hinihintay na lang natin ang pagparito ng Panginoong Hesukristo upang kung saan daw siya naroroon, doon din tayo dumuon. Ang Panginoong Hesukristo, tulad ng nakita ni Esteban, sa binasa kanina sa Bible study, nandoon sa kanan ng Diyos sa langit. Nandoon yung mag-ama, ang Amang Diyos at ang Panginoong Hesukristo, nandoon sa langit. Kaya, kung saan daw naroon ang Panginoong Hesukristo, doon din naman tayo doroon. Tayo'y paroroon sa langit kung ating magagampanan ng maayos, ng matuwid, ang ating tungkulin sa Diyos. Pero, sabi nga ng kasulatan, liban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Kinakailangan, hindi basta sumampalataya na, kasi pananampalataya, iba't ibang klase, may gawa kinakailangan. Sapagkat yun daw, pananampalatayang walang gawa, ay patay sa Diyos. Kaya makita tayo bilang mga kasama, kaanib, doon sa iglesia ng Diyos, makita tayong yung ating mga gawa ay, yung ating pananampalataya ay may gawa. Upang makatiyak tayo na kung saan naroon ang Panginoong Hesukristo, tayo man ay dumuon doon sa langit, sa piling ng Ama at ng ating Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Elder Ferdinand A. Lorido, para sa mensahe. Sa ating po magtatapos,